Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome pong muli sa ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz, sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre napapanood din po tayo sa ating live streaming sa FB page ng RP1. Samantala, napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radio Pilipinas World Service. Napapanood din po tayo sa FB page ng Radio Pilipinas World Service. Samantala, ako po si Ven Blones muli at samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. At marami po tayong pag-uusapan. Sa unang bahagi, nakukumustahin natin ang Department of Social Welfare and Development kaugnay po sa nagpapatuloy na tulong sa mga kababayan natin sa pamamagitan po ng mga ayuda. At syempre, baka matanong din natin kung meron din bang ayuda na maibibigay dun sa ating mga OFWs na umuwi na at yung mga iba ay uuwi pa lang mula sa bansang Lebanon. Yan po at marami pang iba. Samantalang sa second half po ng ating programa, ay makakasama naman po natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, si Attorney Don Tamayo. At marami po tayong pag-uusapan kaugnay po sa mga ating mga homeowners association. So dyan lamang po kayo, antabayanan po ang kabuuan ng ating programang Usap-Usapan. 5 minuto makalipas ang alas 9 at ready na yung ating kakausapin mula sa Department of Social Welfare and Development. Makakasama po natin ang kanilang spokesperson, si Assistant Secretary JC Marquez. Asek, magandang umaga po. Magandang umaga, Ms. Ven, at sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Okay. Nabanggit po natin kanina doon sa opening natin na ating programa tungkol dito sa mga pagpapatuloy na effort ng DSWD kaugnay po dun sa pagbibigay ng ayuda dun sa ating mga benepisyaryo. So, kumusta na po itong mga ayuda natin, like for example, yung AIX natin, yung AKAP, kumusta na po ito, ASEC? Yes, ma'am. Tama po kayo dyan. Patuloy ang ahensya sa pagbibigay ng ayuda at assistance sa ating mga kababayan, partikular na dito sa AIX at AKAP gaya ng iyong nabanggit. So for the AIX or yung tinatawag nating assistance to individuals in crisis situations, so isa itong social safety net or stopgap measure na programa para makapag-provide na assistance sa ating mga kababayang who are facing difficult situations or in crisis, ika nga. So kaya AIX. So far, sa ating pinakahuling tala, we have served over 4.4 million beneficiaries. That's as of July 31. So, nakapag-serbisyo na tayo sa ating mga kababayan na 4.4 million. And that's for AIX. Sa AKAP naman, or yung
ayuda para sa Kapos ang Kita program. So ito yung para sa ating mga low-income earners na kababayan na matinding apektado ng inflation o yung pagtaas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Aha. So sa AKAP, we have served 1.9 million AKAP beneficiaries. Okay, okay. So, dun sa AIX natin, 4.4. Dito sa AKAP, 1.9 Yes, million ma'am. beneficiaries. That's correct. Okay. Yes. So, ASEC, gusto lang nating malaman, ito bang mga ayuda natin na ito, like for example, yung AIX at saka yung AKAP, kasi di ba sabi nga natin kanina, yung AIX sa mga crisis situation, tapos yung AKAP binibigay natin yung mga affected ng inflation, ng kalamidad, mga ganon, no? Yung mga mabababa ang kita. Forever po ba ito? O meron tayong panahon na kailangan na rin nating tanggalin yung ilang mga beneficiary natin dito? Yes, ma'am. Paglilinaw lamang po. So, sa AIC, so ito ay yung mga kababayan natin na who are facing difficult situations gaya ng merong nagkasakit sa pamilya, so may bigla ang gastos, malaki ang bill. Although merong trabaho, so hindi kaya suportahan yung pambayad sa bill. So ito, pag may namatay, meron tayong pinoprovide na burial assistance, bilang tulong na rin doon sa mga pamilya. Or meron ding mga assistance sa gamot, para ay mga treatments doon sa mga nagda-dialysis or may mga chemotherapy para sa ating kababayang may karamdaman. So, na hindi kayang tustusan ng kanilang regular na gastusin. Dahil alam naman po natin na mataas ang presyo ng bilihin at marami pang kinaharap ang ating mga kababayan. So, that's for AIX. And yung sa AKAP, so this one is for yung mga nasa ating mga low-income earners, gaya ng mga drivers, mga vendors, waiters, yung mga nasa informal economy, pwede rin yung ating mga magsasaka, mangingisda. So, sila yung covered under AKAP. And gaya nung nakaraang bagyo, we have also provided dun sa ating mga kababayang naapektuhan ng Hulyan sa Batanes at Ilocos Region. We have provided AIX and AKAP. So, ito yung mga sitwasyon na kung saan tayo nag-provide ng assistance through AKAP and AIX. And then, ito may mga kaulang requirements. And for AIX, this is, you can avail of the assistance after 3 months. So, yun yung coverage. No? So, after, kunyari, nag-avail ka ngayon, so after 3 months pa ulit, makaka-avail ka. And this is very important kasi this is a social safety net gaya na aking nabanggit na pantugon sa bigla ang pangangailangan ng ating mga kababayan. So, iba-ibang sector na kino-cover, iba-ibang assistance. So, yun, Ms. Ben. So, ito talaga magpapatuloy itong mga ganitong programs, ano? Pero, ASEC, yung aking gusto ring malaman no, kanina, paano natin ina-assess? Like, for example, yung sa mga AIX, kailan natin sasabihin, paano natin i-assess na hanggang dito na lang yung tulong doon sa mga beneficiary. May mga datos po ba tayo? Paano yung pag-check na ginagawa natin doon sa mga beneficiary natin? Yes, tama po kayo. Meron tayong mga proseso na pinagdadaanan bago tayo magbigay ng grants o ng assistance through these programs that we mentioned. So for AIX, ang unang step dito ay may initial na pag-review ng mga dokumento na sinasubmit ng ating mga kababayan base na rin sa assistance na kanilang hinihingi. So, nag-vary yan. Depende kung burial, kung medical, kung medicine. So, for example, if it's medical assistance for hospital bill, so kailangan ang mga basic requirements dito, yung medical certificate, clinical abstract, and then merong social case study report, and merong certificate of residency o barangay certificate kung saan nakatira yung nanghihingi ng assistance. Okay. For funeral or burial assistance, so merong valid ID, may registered death certificate, funeral contract. So that's for medical assistance, for burial assistance. For doon naman sa assistance para sa gamot, so kailangan ng prescription o kaya kung may request naman na para sa laboratoryong medical assistance for lab, so kailangan ng laboratory request, merong price quotation. So, basically yun. So, nag-vary depende dun sa assistance na kailangan for AIX. And then,
Yes, Sige. Miss Ren. Oo, kasi dun sa AKAP, ito parang tulong natin to dun sa mga sa kasalukuyan ay meron mga mabababang kita, ganon, sweldo, di ba? Affected na inflation. So kung halimbawa po na yung isang benepisyaryo ay nakakita na ng maayos na trabaho, maayos na kita, nawawala po ba sila as beneficiary or for example ngayon, sabi natin affected ng inflation pero ngayon bumababa ang inflation, may ano pa rin po ba na ayuda pa rin yung mga beneficiaryo na affected nito? Basta sila po ay pasok doon sa qualifications na nasa ating guidelines or panuntunan, Oo. sila ay makakatanggap pa rin. Okay. Pero ang AKAP po primarily ito ay para sa yun nga nabanggit low income earners and below minimum wage ang nakukuhang sahod. So sila yung mga prioridad na mabigyan nitong AKAP. Okay. Bilang pantugon na rin doon sa kanilang pangangailangan dahil na rin sa epekto ng inflation. Ayun. Pero Asek, kung halimbawa yun nga, nakakita na sila ng maayos na trabaho at hindi na sila yung mababa ang kita, paano po natin iyon matatanggal po ba siya as beneficiary o patuloy pa rin? Ito namang AIX and AKAP, it's a protective service program and unlike yung Pantawid Pamilyang Pilipino program na Yung 4Ps natin, ito, oo. may regular cash grant. Okay. Itong AIX and AKAP Oo. is different. So you get one-time assistance. Depende sa sitwasyon o circumstance na pinagdadaanan mo ngayon. So hindi siya yung regular na recurring, unlike yung 4Ps na may Yes. regular na ayuda na tatanggap ang beneficiaryo. So itong AKAP depende sa sitwasyon o krisis na pinagdadaanan. So may proseso naman, may assessment, may interview. And so base na rin sa magiging assessment ng ating social workers, sila ang mag-rekomenda and ang recommended na mga amounts for the assistance. And this is to be approved by the approving officer. And basta kumpleto yung mga dokumento, actually, within one day, makukuha nila yung assistance. Okay. Kaya lang minsan nagpapabalik-balik ay Okay. kulang yung requirement. So, Okay. So every now and then po, ASEC, ay chine-check natin, ina-assess po natin itong mga beneficiary natin dito sa AIX at saka sa AKAP. yes, tama kayo dyan, ma'am. No? So may Okay. pinagdadaan ng assessment through our social workers bago Okay. sila mabigyan ng assistance. Okay. At kung kung patuloy pa rin yung kanilang benepisyo, no, depende doon sa kanilang sitwasyon sa buhay. Yes, ma'am. Tama po kayo dyan. Okay. Okay. So, Asek, ito naman yung, kasi nung last year na balitaan natin, di ba, na tayo na kapag extend po ang DSWD ng tulong dun sa mga na-repatriate din po, dahil dun sa Hamas-Israel conflict. Ngayon po ba na merong mga nagsisiuwian din ng mga OFWs natin o yung mga kababayan natin na galing sa Lebanon, meron din po bang i-extend na tulong ang DSWD sa kanila? Yes, ma'am. And tama po kayo dyan. So last year we have provided dun sa mga na-apekto nating kababayan sa sitwasyon sa Israel. And right now dito sa Lebanon, we're closely monitoring the situation and patuloy pa rin tayong mag-provide, mag-extend ng assistance para sa mga maapektuhan nating mga overseas Filipino workers na mapapauwi dahil lang nga rin sa nangyayaring conflict dito sa Lebanon. No? So, ito ay under din po sa assistance to individuals in crisis situations o yung AIX na program. So, we may extend cash aid, food assistance, or livelihood assistance. So, parte ito nung financial support and yung ating reintegration program na tinatawag in coordination with the Department of Migrant Workers para ma-identify natin kung sino yung mga OFW na ito na ma-repatriate. And we will be endorsing them to our respective field offices kung nasan sila para mabigay yung provision ng additional services kung ano pa yung pangangailangan nila. So, we will still extend the assistance dun sa mga marirepatriate nating OFWs. Ayun. So at least may inaasahan po yung mga OFW din natin mula sa Department of Social Welfare. Although meron din naman silang
makukuha from OWA, pero mas maganda, mas marami, sabi nga natin, di ba, ASEC? Yes, tama po kayo dyan, ma'am. And talaga namang we honor our OFWs kasi dahil sa sakripisyo na kanilang binibigay para makatulong sa ating mga kababayan. No? So napaka-importante ng kanilang role dito sa ating hindi lang sa ekonomiya, dito rin sa ating bansa. ASEC, nabanggit din natin kanina yung tungkol dito sa 4Ps, yung programa ng DSWD. Kasama dito sa ilalim po ng 4Ps, itong bago ninyong program, yung F1KD, yung first 100 days na ibinibigay natin dun sa ina o dun sa magiging ina na mga kababayan natin. Ano po ba ito, ASEC? Yes, tama kayo dyan, Ms. Ben. No? So this is an additional grant on top of the previous cash grants na natatanggap ng ating mga kababayang beneficiaryo ng 4P. So this is the first 1,000 day grant o yung F1KB gaya ng inyo nabanggit. So this was introduced by Secretary Gatchalian and was approved by President Marcos. So we're very happy that this has been already included in the National Expenditure Program for next year, and then hopefully ma-approve naman ito, and then for implementation natin next year. So this is on top of the current health grant na natatanggap ng ating mga beneficiaryo. So sa ngayon, ang health grant stands at 750 pesos per month na natatanggap ng ating mga kababayang 4Ps beneficiaries. So ngayon, it's sa first 1,000 days, nagbibigay tayo ng another 350 pesos na monthly health grant. Okay. Particular na dito sa ating yung mga pregnant and yung mga mothers that have children 0 to 2 years old. So that's why it's called first 1,000 days. Kasi itong first 1,000 days, this is very crucial sa child development. And dito rin natin ma-address para ma-avoid yung stunting o yung pagkabansot ng ating mga kababayan and yung malnutrition. Diba? So habang pinagbubuntis pa lang ng ina yung kanyang anak, dapat nagpupunta na siya sa mga health centers para ma-check yung kanyang pregnancy. So this first 1,000 days we try to promote here the health-seeking behavior of the mother. Diba? Para ma-address yung pangangailangan ng pangangailangan pangkalusugan ng kanyang pinagbubuntis at kanyang anak kung ito ay after childbirth na. So, from pregnancy and then dito, so one of the guidelines na dapat makaka-visit siya for prenatal healthcare, and then after that, makaka-visit naman siya for postnatal healthcare para ma-check up yung baby, makapagbigay ng kaukulang immunization or bakuna, deworming. So, ito yung mga napaka-importante nito, no, para mas ma-promote yung kalusugan at nutrisyon ng ating mga kababayang beneficiaryo ng 4Ps, at kung ano man yung health intervention maibigay early on, di ba, para maiwasan yung kung ano pang mga complications dun sa bata at dun sa ina. So we promote here maternal and child health. So which is very important, no? At the early stage ma-address na agad. So that's the main objective of the first 1,000 days, to promote health-seeking behavior sa ating mga 4Ps beneficiaries. Okay. So anong gagawin nung mga beneficiary natin ng 4Ps para talaga ma-include o maipasama sila dito sa F1KD na ito, ASEC? So first, dun sa mga beneficiaryo, kailangan mag-update sila ng kanilang registration para malaman na sila ay buntis or yung lactating, yung nagpapasuso. So para ma-update at para maka-avail sila ng grant na ito. And then pag na-update na nila yung kanilang registration, kailangan nilang ma-comply yung conditionalities gaya na aking nabanggit. Yung prenatal health visits, dapat makumpleto nila 8 prenatal health visits. And then kapag naipanganak na yung kanilang baby, so kailangan nilang makomply yung 4 postnatal visits. And then after that, kailangan nilang patuloy na dalhin yung kanilang mga anak para ma-check up sa health centers, para ma-observe yung growth, yung height and weight, di ba? And then mabigyan ng bakuna, and then mga
tablets for deworming. And kung ano man yung intervention na kailangan pa para ma-address yung nutritional needs ng kanilang anak ay maibigay natin. So yun, basically yun yung yung conditionality, and first is to update their registration data para ma-cover sila nitong first 1,000 days. Ayun. Meron po bang iba pang mga ahensya, ASEC, na nakikipag-coordinate po kayo para maisakatuparan po itong F1KD? Yes, we coordinate first and foremost syempre sa ating Department of Health, and then dun sa mga miyembro ng National Advisory Council ng Pantawid Pamilyang Pilipino program na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. And we have initially drafted the guidelines, so ito ay for approval na hopefully this will be approved soon. So yun yung mga nakapaloob na sa guidelines na ating dinraft, yung mga conditionalities na ating nabanggit. So ito rin ay binase natin dun sa Republic Act 11148 or Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act. Okay. So napakahalaga nitong batas na ito, and the conditionalities were based on this and based on the inputs and recommendations of our partner agencies, particularly the Department of Health. Ayun. Okay, so siguro dapat naman lahat ng mga kababaihan, yung mga nanay na kasama dun sa 4Ps ay kasama rin dito sa F1KD. Sir, ASEC, Yes, may ma'am. utos kasi si Pangulong Marcos na pabilisin yung pagbibigay ng tulong ng DSWD dun sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Kaya naman target na sa pagkakaalam natin na gawing mas digital pa ang kagawaran ng DSWD. So, kumusta po yung digitalization ng inyong ahensya? At may itutulong ba ito dun sa pagbibigay ng ayuda dun sa at serbisyo ng ahensya? Yes, tama po kayo dyan. No? So, isa sa ating trust at trust na rin ni Secretary Rex Gatchalian ay yung pag-improve ng ating social protection delivery system para mas mapabilis, mas maging efficient, effective yung ating pag-deliver ng programs and services sa ating mga kababayang benepisyaryo. So, isa na dito yung pagbibigay sa kanila ng choices kung paano nila gusto matanggap yung kanilang ayuda through digital means ba, or yung iba kung wala namang paring kakayanan na to receive it digitally, so payout ba. So we're providing them more options. So we're rolling out digital financial literacy campaigns, particular na sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, para makuha yung kanilang grants through digital payment. So digital money wallets, through bank transfers, and then we provide capacity building sa kanila kung paano nila ma-avail yung digital service na ganito, no? So, and also we're re-engineering our systems para mas ma-integrate, mas mapabilis, gaya sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Gusto nating ma-shorten yung period of payment para matanggap nila yung kanilang grant in a timely manner, para mas ma-maximize nila yung grants na kanilang natatanggap at para mas magamit nila dun sa oras na kailangan nila yung grant, no? So, lalo na kung may mga panahon ng sakuna o may mga sitwasyon na kailangan nilang gamitin yung grants, ay nasa kanila na yung pera para magamit, no? So, we're evaluating and assessing the business processes of our programs para formulate tayo, makapag-establish tayo ng mas aangkop na sistema through digital means, no? So through digitalization. So we're doing automation of some of our services right now. Ito yung isa na automate namin, yung registration, licensing, and accreditation ng ating mga social welfare development agencies. So yung mga NGOs na kailangan ng accreditation, registration sa DSWD para makapag-operate ng mga care facilities. So isa ito sa una nating na automate. So pwede na sila mag-apply ng registration online. So hindi na nila kailangan pumunta pa sa tanggapan ng DSWD para dalhin yung mga dokumento na kanilang sasubmit. So they can submit it online,
And also, binawasan natin yung mga, dati kasi ang daming requirements na kailangan. So ito, binawasan natin, pero assured pa rin tayo na doon sa magiging legitimacy ng mga organizations na ito, no? So, so isa yun sa na-automate natin. And then right now, yung iba't ibang programa rin gaya ng 4Ps. Ang 4Ps kasi, ang tagalan ng programa na ito and ang laking programa. So they have already built multiple systems. So kailangan ngayon is to make these systems talk to each other. So to integrate para mas mapabilis yung yung compliance verification and then yung payment of grants ng ating mga 4Ps beneficiaries. So makakasiguro ang ating mga kababayan na we have started and we're currently doing all of this para to adapt to the fast-changing environment of digitalization. Speaking, sige po, Asek. Yes, ma'am. And ako nga rin, I also serve as a project manager of the Beneficiary First program. So this is a project that supports our beneficiaries to improve social protection service delivery and to provide them with ease of doing business, so ease of beneficiary experience, diba? So yung first, so to make it fast, innovative, responsive, service transformation. So that's the goal of the project, to kaya tawag beneficiary first. So mas binibigyan natin ng convenience, ng priority, ng options ang ating mga kababayan para matanggap nila yung serbisyo at programa mula sa ating ahensya. Asek, kasi isa din sa mga sinabi nga pala ni Secretary Gatchalian tungkol dito sa mga teknolohiya. Sabi niya, tamang tulong sa tamang impormasyon. Gusto niya rin bigyan ng focus, no, yung makuha yung tamang impormasyon ng ating mga beneficiary. So iba-ibang platform naman ito kasi may mga fake news nga, na nadadali daw yung DSWD, na mga fraud, na mga at sabi nga niya, dapat ipagpatuloy yung pagpapalakas ng cybersecurity measures naman. So, ano po yung masasabi niyo doon, Asek? Yes, at yan po ay pangunahing direktiba rin ni Secretary Gatchalian na makakuha ng right information at the right time ang ating mga beneficiaries. Lalo na po ngayon na laganap ang fake news, no? Lalo na sa social media. So, patuloy nating ina-encourage ang ating mga kababayan na kumuha ng impormasyon sa ating mga official social media account ng DSWD, o kaya they can email, they can call para mas legit, mas verified yung mga information na kanilang dapat na makuha. Kasi gaya nga sa social media, ang daling makapag-post ng information, ang daling makagawa ng account, no? So we advise our public na to seek information from the official social media pages or the website of the department, or they can call our offices, satellite offices, regional offices, para sa mas tamang impormasyon. But we're doing everything that we can, no, para mas maabot ang ating mga kababayan at mas mabigyan sila ng timely information na kanilang kailangan. Oo, importante yun, Asek. Yes. Kasi yung mga iba naliligaw, sasabihin merong ganitong ayuda, may mga ibinigay na ganito, pero hindi naman totoo yung information. So, importante din po yun, di ba? Yes, and patuloy sila na tumutok sa ating social media pages dahil meron din tayong regular weekly programs dito, para sa 4Ps, meron tayong this is I think every Tuesday na programa para makatanggap sila ng mga latest about the Pantawid Pamilyang Pilipino program. And then every Wednesday meron tayong pinifeature ng mga success stories na sa beneficiary ng iba't ibang programa ng ahensya, sa Sustainable Livelihood Program, AKAP, sa AIX. So, para mas makakuha sila ng information. And then, every Thursday, we have the media forum. So, dito yung mga latest about our program. So, meron tayong mga resource persons, yung ating mga program managers, regional directors, and then kami, yung mga spokespersons, we speak about the latest about our program. So, yan. So, isa pwede silang tumutok dyan. And then, yung every Friday, we have the weekend report. So, meron ditong segment, meron kami segment dito dinedicate about
fighting fake news, combating fake news. Yun. So may segment kami doon na hashtag bawal ang fake news. So sa DSWD bawal ang fake news. So nag-feature kami doon ng mga bogus ng mga social media pages na nagpapakalat ng maling impormasyon. So that's very helpful sa ating mga kababayan. Dahil pinifeature namin doon yung mga pages sa FB, sa Twitter na nagpapakalat ng maling impormasyon para mas malaman nila yung mga ito ay nagbibigay ng fake news, no? So na sila ay dapat tumutok lamang sa ating mga official social media pages. Asek, nako, naubusan na po tayo ng oras pero bago po namin kayo bitiwan, i-congratulate naman namin kayo kasi na-cite po kayo, no? Ng UN, ang DSWD, yung Lawa Binhi as one of the best practices versus climate change. So ano pong masasabi nyo dyan, Asek? Yes, ma'am. We're very happy dito sa recognition ng ating United Nations official dito sa ating Project Lawa at Binhi. And then this serves as a motivation para sa amin para mas ma-improve pa yung ating mga programa, mas maabot pa yung mga rightful beneficiaries. At particular na ito, this is about climate and disaster resilience, itong Lawa at Binhi, which is very important. Alam naman natin na talagang apektado tayo ng nagbabagong klima dahil nitong mga nakaraang panahon, ang lalakas na ng mga bagyo, diba? At ang tindi nung El Nino, La Nina na ating nararanasan. That's why we introduced itong Lawa at Binhi. So this will address El Nino and La Nina, and also para maka-adapt sila sa climate change. So we conduct capacity building to them. So this is under a cash for work modality. Cash for work program. So parang yun, ASEC, two birds in one stone dahil nabibigyan ng trabaho at the same time ay nakakatulong, no, sa krisis natin sa klima. Yes, tama ka dyan, Sven, no? So nakakapacitate na sila, nabibigyan ng through cash for work, nabibigyan sila ng assistance na para mas malaman nila kung ano ba dapat nilang gawin, lalo sa ating mga farmers. Kung makapag-plant sila ng mga climate resilient crops, makapagbuo ng mga small water reservoirs para sa irrigation, no? Lalo na sa panganahong kailangan ng tubig, lalo na sa panahon ng El Nino, at para ma-address yung food insecurity. Yun. So, napaka-importante nitong Lawa at Binhi at natutuwa tayo sa recognition na ito ng United Nations. Okay. Naku, Asek, congratulations ulit at maraming salamat po, sir, sa oras po ninyo ngayong umaga. Yes, Ms. Ben, kami rin po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito upang makapagbigay ng update tingil sa mga kaganapan at mga latest about sa programs ng ahensya at para mas malaman pa ng ating mga kababayan kung paano sila makaka-access dito sa ating mga programa. So, lagi pong bukas ang DSWD upang makapagbigay ng maagap at mapagkaliang serbisyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Ms. Ven, sa pagkakataong ito at magandang umaga. Maraming salamat po si ASEC JC Marquez, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Samantala, sa pagbabalik po ng ating programa, makasama naman natin si Attorney Don C. Tamayo, Attorney 5, Head ng Legal Division, Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Sa pagbabalik po ng ating programa, Usap-Usapan. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na may layuning mas palakasin pa ang kakayahan ng ating bansa pagdating sa depensa. This law goes beyond the development of weapons or equipment as it seeks to create a framework that makes us less dependent, more resilient,
better prepared. It is a commitment to a long-term growth trajectory for a national defense industry that will support the defense requirements of our country. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Dagdag ng Pangulo, nakasad rin sa batas nito ang pagbuo ng maayos na sistema ng research and development at pagtutulungan ng sandatahang lakas at iba't ibang sektor. The challenges we face today go far beyond traditional conflicts, and the need to develop technologies that will counter unconventional threats is more crucial than ever. With this act, we are broadening our perspective on defense. We are not just looking at tanks and rifles. We are building capacities that address these unconventional dangers head-on. This means developing systems and strategies that are reactive and predictive, allowing us to stay a step ahead of those who wish harm to the Philippines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan ngayon pong araw na ito ng Sabado. Samantala sa second half ng ating programa, makakasama naman natin si Attorney Don Tamayo, Attorney 5, Head ng Legal Division, Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, ang haba, sa Regional Adjudication Branch 3. Ayan. At sabi natin kanina, eto pag-uusapan natin ang mga posibleng dahilan ng pagkakadismiss ng kaso pagdating sa HSAC. Yun ang natin pag-uusapan ngayon. Pero bago yon, Attorney Don, magandang umaga po. Ma'am Ben, good morning din po. Saka sa ating mga commissioners and yung mga adjudicators po natin and sa mga nakikinig po. Ay, okay. So, Attorney, umpisa na agad tayo. Ano ba yung mga posibleng dahilan nitong binanggit natin kanina na pagkakadismiss ng kaso dyan sa HSAC? Ay, Ma'am Ben, magandang tanong po yan. Babasahin ko po para wala tayong makaligtaan kasi medyo talagang crucial po. Sige Kapag po. ito ay hindi po nila nasunod, Sige po. sayang po yung filing fee Aha. saka yung oras. Okay. Oo. Ito po ma'am yung mga common. Ang kasong isinumite ay hindi sakop ng jurisdiction ng HSAC po namin, ng Human Settlement Adjudication Commission. Halimbawa yung developer po, dalawang developer nag-aaway, hindi po namin jurisdiction yun. Mga developer. Sa capital po. Okay. Dapat buyer at saka yung developer po. Tapos yung pagka-dismiss po, pag yung on the merits, ibig sabihin, dinesisyonan po namin, nakita naman natin talaga na kasalanan ng isa. Okay. Tapos yung mga batas na nakapaloob na na-violate, o kaya yung mga jurisprudence, o dati ng mga naging decision po, na yun po, i-dismiss po yung kaso, ibig sabihin yung complaint nyo po, i-dismiss natin dahil dinesisyonan natin on the merits. Okay. May merito yung pagka-dismiss po. Aha. Na pangatlo po, walang otoridad yung nag-file. Ibig sabihin, kung halimbawa homeowners association po, nangungupahan ka, hindi ka naman binigyan ng karapatan ng may-ari, ng written authority, wala ka pong karapatang magreklamo po. O hindi, dahil hindi ikaw yung may-ari po. Okay. So, pero kung may authority, attorney, pwede? Kung binigyan siya ng authority? Apo, pwede po. Okay. Special power of attorney, ma'am. Okay. Tapos, isa ring dahilan po ng pagkakadismiss kapag meron pong nakabinbin na kaso. Ibig sabihin, yung issue, dinidinig na po ng nakapending po. Okay. Tapos, ang isa pong medyo nakakaligtaan ng iba, yung hindi pagsunod sa order ng adjudicator po. Halimbawa, nag-order ako na
isama mo yung ganitong partido dyan sa pinapile mong kaso. Hindi po niya sinunod. Ibig sabihin, hindi siya sumusunod sa lawful order po ng adjudicator. Meron po kaming karapatan na i-dismiss na lang po yung kaso dahil sa hindi niya pagsunod. Okay. Yung forum shopping po, Ma'am Ben, ibig sabihin, nag-file siya sa amin, nag-file din siya sa korte o sa ibang forum. Nag-file siya pag minsan nagpa-file siya sa City Engineering's office. Ganun po, bawal po yun. Kapag hindi niya dinisclose. Pero kapag sinabi niya naman po at yung magiging desisyon namin ay hindi naman po nakabase dun sa magiging outcome na yon, pwede naman pong pag-aralan naman po yun at magtuloy yung kaso. Pero kapag hindi niya sinabi po yun, dismissible po yung kaso. Okay. At saka, eto po, ma'am, yung common naman na nangyayari itong panghuli po natin, yung joint dismissal motion. Ibig sabihin, nagkasundo o parehas umayaw na, yung dalawang partidong may issue po, pwede naman silang mag-motion po na, sige, nagkakasundo kami na wag na pong ituloy itong kaso. Okay. Pero pag-aaralan din pa rin po ng commission, ng mga adjudicator, kung walang nalabag na batas sa parehas nilang pag-move po na i-dismiss na lang po yung mga kaso, Magbel. Okay. So kahit nagkasundo na sila, i-dismiss na, hindi pa rin agad madidismiss ng HSAC. Yes, ma'am. Ang magandang example po kasi dyan, halimbawa, ma'am, yung homeowners association po tayo, kunyari. Merong binenta yung asosasyon na lupa na nakalagay sa titulo ng binenta nilang lupa open space. Ngayon ito pong nagreklamo, isang may-ari ng bahay doon, sabi niya, bakit mo binenta yan, HOA? Open space yan. Nag-usap po sila. Pagkatapos nila mag-usap, sabi, sige, hindi ka naman apektado po dyan. Ipa-dismiss na lang natin yung kaso. Yung ganun po kasi may batas po sa open space na hindi po pwedeng maging commerce of man po yan, maging subject ng commerce of man. So, although nagkasundo yung dalawang partido, inanalipay po natin yung pag-dismiss. Ipapatuloy po natin yun. Okay. So yun pala, ito yung mga pwedeng maging dahilan pala ng mga pagkakadismiss. Yun, anak ko, alalahanin nyo yun. O kaya magtanong kayo sa HSAC, baka ito kasama kayo doon, doon sa mga dahilan na yon. Kaya nadidismiss yung kaso sa HSAC. Anyway, pero attorney, kapag nadismiss yung kaso sa HSAC, pwede bang mag-file ulit? Pwede po sa general rule naman, pero may mga exception po tayo dyan. Tinatawag natin permanent dismissal o kaya yung temporary. Ang normal na nangyayari po, pwede nyong i-refile kapag ang sinabi doon sa kautusan o yung sa desisyon o resolution po namin, sinasabi namin without prejudice. Yun yung common po pag nakalagay po rin sa without prejudice, ibig sabihin hindi dinesisyonan niyang decision po based sa merito ng kaso. Meron ka lang kulang. Okay. Diba, kakulangan sa ebidensya, hindi mo na isama rin sa complaint kagad. Merong dokumento, pangalawa po, yung meron kang dokumentong hindi na pirmahan. Okay. So, pwede po namin i-dismiss yun para itama mo naman yung sarili mo. Pwede nyo pong i-refile. Okay. So, Ngayon, pwede yung mag-refile. Yes, ma'am. Okay. Sige po, sir. Yung mga permanent dismissal naman po, ibig sabihin hindi nyo na pwedeng i-refile to. Kapag yung jurisdiction po namin, ang naging basis po ng dismissal. Halimbawa ay hindi sakop ng jurisdiction namin. Yun yung sinabi ko po, yung dalawang developer, dalawang partido, tungkol doon sa kontrata nila. Ang developer po at saka ang buyer lang po kami, merong jurisdiction. Pero para sa pagmamay-ari ng kontrata kung paano nila ina-execute yung mga proyekto nila, hindi po namin jurisdiction yun.
Tapos, base sa lack of cause of action, Ma'am Ben, eto hindi na po pwedeng i-file dahil lack of cause of action, ibig sabihin wala ka naman talagang rights na na-violate. So, example lang naman po yun. Wala kang, halimbawa, yung lagpas na yung yung warranty ng bahay po. Okay. Wala kang cause of action po doon. Tapos, yun nga po, yung nabanggit ko kanina, yung pending litigation, nasa ibang forum po siya, may hinihiring na related po dito sa nakabingbing kaso po ngayon. Tapos, ang kadalasan po, na permanent dismissal po, Sige po. yung hindi pag-serve po ng complainant ang sumon sa respondent po. Aha. Pakiulit nga po yun, attorney, parang hindi natin masyadong narinig. Yung sa permanent dismissal. Ito po, ma'am. Basahin ko na po. Oo, sige. Medyo nalito rin po ako sa konti pa. Ipagpaumanhin niyo po. Sige po. Napatunayan na hindi totoong naibigay o na-serve ng complainant o nagrereklamo ang sumon sa respondent o Okay. inirereklamo sa pagkakataong ang complainant ang inatasang mag-serve ng sumon sa respondent. Ibig sabihin po kasi nito, pag minsan yung respondent po natin hindi mahanap. So yung complainant po, inutusan ko po. Kunyari, nasa akin po yung kaso. Complainant, ikaw na mag-serve nito. Yung ginawa ni complainant po, nagsinungaling. Pag dinismiss ko po yun, hindi niya nagsinungaling siya na sinabi niya, sige, isa-serve ko dahil dineputize mo ako, inutusan mo ako. Nagsinungaling po siya. Hindi naman po talaga totoong natanggap. Yun po, hindi na po niya pwedeng i-refine po yun. Okay, ayun. So yun pala, no, yung mga permanent dismissal naman. Yung iba naman, sabi mo, pwedeng i-refile, pwedeng i-reopen, no, yung mga iba't ibang kadahilanan. So ano pa yung mga iba doon, attorney? Yung pinakahuli po siguro na pwede po natin sabihin dito, yung prescription. Ibig sabihin po, nag-prescribe na yung kaso sa period na pwede niyang i-file yung kaso po. Ibig sabihin po doon, para doon sa layman's term, attorney, no, yung prescription period o prescriptive period, ibig sabihin hanggang merong date, may panahon na hanggang doon lang pwedeng mag-file. Apo. Kadalasan naman po, Ma'am Ben, kapag sa delivery ng unit o ng title, maabot naman po yan ng mga 30 years. Pero pag mas magagaan kasi yung issue, may 4 years po na mga prescription. At saka yung pag minsan may 2 years po. Ang isa diyan ay yung mga purchase price. Kapag so sa mga halimbawa yung sa presyo ay nakapagbayad ka ng medyo lagpas konti. Okay. Prescription po yun. Okay. So anong pwedeng gawin para nga hindi ma-dismiss talaga yung kaso? Kasi kanina binanggit natin yung mga dahilan. So anong pwedeng mga gawin para hindi talaga ma-dismiss? Importante po na sumangguni sa abogado. Tapos po may 3 dahilan po tayo rito. Yun po, pag-usapan muna ng mga complainant. Yung hindi pagkakaunawaan. Kasi condition sine qua non sa layman's term po, isa sa mga dahilan kaya namin dinidismiss yung kaso hindi po muna sila nagpunta sa grievance committee. Kasi bawat asosasyon po may grievance committee dapat. Pag minsan walang grievance committee, ang dapat para hindi ma-dismiss ang kaso, gumawa ng affidavit na walang grievance committee yan. Pero sumulat ako sa board o sa presidente na ine-exhaust ko muna tong remedyo na to na rinareklamo ko yung isang partido. At walang nangyari dahil wala pong grievance committee. Pwedeng mag-execute siya ng ganong affidavit. Yung requirements, pangalawang grounds, Ben,
pangalawang paraan para hindi ma-dismiss po, siguruhin yung mga dokumento kumpleto. Baka tama. kasi sa kakulangan ng dokumento lumabas base sa pagsisiyasat namin, no, pag-review pa lang po namin, wala nang cause of action. O hindi pala ikaw yung may-ari. Di ba, foreigner po. Oo. Bawal mag-may-ari po foreigner. O kaya, isang asawa lang po yung nag-file. Oo. Dapat po, dalawa po silang o may consent po. Ganun pala. At Okay. pangatlo po, Okay, sige po. yun Attorney. yung pangatlo, Ma'am Ben, yung period ng pag-file ng Oo. kaso. Ito po madalas mangyari ito sa election protest. Dapat may Apo. ilang days, attorney? May shortcut po akong formula, 5-5-10. Okay, 5-5-10. Ano yun? 5 araw doon po sa election committee. Okay. Kailangan mag-submit ka po ng protesta Aha. doon sa kapag hindi hindi inaksyonan, file ka po sa amin. So, Okay. yun po, magiging 10 araw. Aha. Okay. Dapat hindi lumagpas po doon. Okay. Okay. Naku, Attorney Don, wala na tayong masyadong oras. Pero may isa pang yung kung halimbawa daw maantala yung pagdinig sa kaso. Kung maari daw bang maantala yung pagdinig sa kaso kung halimbawa maghahain daw ng pleadings at saka motion? Ma'am, bilisan ko lang po. Ang general rule po natin, hindi po pwedeng maantala yung mga motion. Katulad po ng motion to dismiss ba, nakatanggap ka pa lang ngayon ng complaint, nag-file ka kagad ng motion to dismiss, bawal po yun. Titingnan po ng mga adjudicator po yun. Okay. Bill of particulars, ibig sabihin, mismong ikaw ang humihingi dun sa rinereklamo mo, ng mga isa-isang mga ipa-particular kung ano yung mga na-violate o yung hinihiling nyo po Aha. ng mga kadahilanan. Aha. Yung Ayun, medyo... motion for reconsideration po. Halimbawa, nag-decision na po ako. Or sa order ko, nag-order ako na isama mo si ganitong partido. Aha. I-reconsider mo yon kasi ayaw mo nung ganong utos ko po o yung order po na yon. Yung motion po sa pagpapahaba ng oras, bawal din po yan. Okay. Halimbawa, binigyan ka ng 15 Okay. days to file position Okay. paper. Okay. Hindi ka abot sa tingin mo, bawal din po yun. Okay. Attorney Don. Motion for postponement, yes ma'am. Oo, medyo wala na po tayo talagang oras Siguro magkakaroon tayo Sige po. ng part 2 nito. Anyway, Attorney Don, maraming salamat po ha. Apo. Okay. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ben. Okay. Maraming salamat din po, Attorney Don Tamayo, Attorney 5, Head ng Legal Division ng Human Settlements Adjudication Commission. Naku, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po sa ating mga naging kasama sa ating programa ngayong araw sa technical side kay Julian Aliston at kay Rolly Bumatayo sa mga kasama natin sa production side kina Bea de Guzman, at Erwin Peñano. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programa Usap-Usapan. Ako pong muli si Ven Lones, ang tabayanan, kalipunan ng mga balita, sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan na ating kasama na si AJ Ignacio. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo